ka-learners, titignan natin yung eskema dito ni PBBM. Ano nga bang eskema dito? Okay, so bilang head ng executive, so expect natin siya yung mga magbibigay ng utos, anong tawag natin dyan? Aakuin yung responsibilidad ng mga pinag-uutos niya. So ito, titignan na natin, mahalaga ito. So, yan yung ini-expect natin na eskema ni Presidente Bongbong Marcos bilang pinuno ng ating bansa, mga ka-learners. So ano yung pag-uusapan natin? Ito yung ipipresenta ko. Meron tayong tinatawag dito na self-serving attributions. Related din ito doon sa pinag-usapan natin kahapon na kung saan meron tayong pinag-usapan na fundamental attribution error. Okay, yung fundamental attribution error, yun yung kabuuan na kung saan mali yung pag-attribute natin sa aksyon ng isang tao. Kadalasan, ina-attribute natin doon sa karakter ng isang tao, lalo't lalo na kung hindi kaya-aya yung ipinakita niya. Kinakalimutan natin yung kanyang aksyon. Again, okay? So ito naman, itong self-serving attributions from the term self-serving, ganito-ganito pa rin, pero yung tao na mismo ang nagpe-presenta ng kanyang sarili. Ayan, bias. As a form of self-serving bias, the tendency to attribute positive outcomes to oneself and negative outcomes to other factors. Ayan. So, ibig sabihin, kung maganda yung mga nangyayari, ina-attribute mo yan sa sarili mo or sa team ninyo, mga ka-learners. Okay? So, yun na nga, naging halimbawa natin dito, laro ng basketball, nanalo kayo, of course, proud kayo na may teamwork kayo, maganda yung coordination, maganda yung communication ninyo. Pag natalo kayo, kasalanan ng kalaban kasi magagaling sila, kasalanan ng referee, yan yung pinipaliwanag natin. So, ito na nga, self-serving attribution, sinasabi natin na kung maganda yung pangyayari, ina-attribute ninyo sa sarili ninyo. O bakit natin ito pinag-usapan? Kasi kung titignan natin, mamaya ito, bago itong video kahapon ni PBBM, balikan muna natin yung mga previous videos niya. Okay, na mga reports niya tungkol sa estado ng ating bansa, mga ka-learners. So ito, pakinggan natin. Noong nakaraang linggo, sinimulan na natin ang itatag ang hakbang upang mabawasan ang impact ng pagtaas ng presyo ng langis bunga sa kaguluhan sa gitnang silangan. Una, upang masiguro na tuloy-tuloy Ayan, at Marilo, ito, first statement pa lang, mga ka-learners. Nitong nakaraang linggo, sinimulan na natin ang Sinimulan na natin. Okay? Bakit natin? Kasi nga, para sa kanya, maganda yung nagawa nila. Of course, insulto din naman sa ibang ahensya ng gobyerno at sa kanyang mga cabinet members kung sasabihin lang din niya na sinimulan ko. Di ba? So of course, sasabihin niya sinimulan natin para collective yung dating niya, mga ka-learners. Ang importante dyan, again, kasi nga, sa tingin niya, maganda yung nagawa, maganda yung mga naging hakbang nila sa pag-address sa oil crisis, inaako dito, mga ka-learners. So ito, again, bilang presidente, ilalagay natin ito sa parte ng eskema. So, in-expect natin kung ano yung mga mangyayari, ano yung magiging desisyon ng gobyerno, ano yung mga ginagawa ng gobyerno, lalong-lalo na itong executive, kasali siya. Parte siya doon kasi ang ginagawa natin yung sinasabi niya. Titignan natin ngayon kung sa mga masasabi nating hindi magandang pangyayari or masasabi nating failure, ganito pa rin po ba yung statement dito ni Presidente Bongbong Marcos? So ito kahapon ang kanyang pahayag. Pakinggan natin, mga ka-learners. magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. 2 kalahating oras pala niya minomonitor, mga ka-learners, pero yung putukan na nangyari, hindi naman umabot yata ng 30 minutes. At Pero ang una kong nabalitaan na nagputukan ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng So, bago natin ano lang, mga ka-learners, medyo may mga question ako dito, ha. Pero of course hindi ito yung analysis natin. Ang ano ko lang dito, sino kayang gumawa ng statement nito kasi medyo nakakalito. 2 hours siya nag-monitor. So, nung nangyaring by the time na nagkaputukan, tinawagan daw niya agad-agad si John Vic at ito, saka KLG.
At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado. So ayan mga ka-learners, napakinggan ninyo. So minomonitor niya, ibig sabihin alam niya dito, alam niya na nagkakaroon ng gulo, alam niya mayroong mga pulis, ang pulis under ng executive, alam niya na responsibilidad ni John Vic Remulla, it's under niya mga ka-learners. Okay? So and unfortunately, yun na nga, mayroong mga hindi magandang nangyari. Tapos base dito sa kanyang statement, walang umaako. Okay? So sabi, sino nagpaputok? Walang tinawagan niyang NBI. Tinawagan kasi nga raw sabi ng NBI din naman dito may parte ng pag-amin dito. Magandang umaga dito kay Sel ano ba to? Sel Luis. Magandang umaga sa iyo, ma'am, ha? So yan na nga mga ka-learners. Kasi raw kung tatapusin niyo itong video rin, sabi rin dito na wala daw inutos si PBBM. Pero later part, lumabas dito mga ka-learners na pinauwi daw ni PBBM pagkatapos lumabas ang desisyon ng Supreme Court na comment ang executive tungkol doon sa petition ni anong tawag natin dito, Bato de la Rosa. So dito lumalabas na, kasi ito, pangalawang pangyayari na ito mga ka-learners Alam natin na mayroon nang nangyari yung sinabi nilang habulan at bugbuga ng Sergeant at Arms o isang membro ng Sergeant at Arms. So kung titignan natin, may pag-amin dito na inutos ni PBBM ang papahuli dito kay Senator Bato de la Rosa mga ka-learners. Okay? So pinapahuli dito, yun nga lang, meron siyang pangalawang instruction na wag hulihin kasi mayroong lumabas na Supreme Court na desisyon. Ang problema nito, kasi nga, kahit may instruction si PBBM na umalis yung NBI, nandun pa rin ang NBI. So dito mga ka-learners, malaking question nga ito kung sino ang gumawa ng desisyon dito. Ito yung nagiging problema dito. Kasi ang pinalalabas nila dito yung NBI, naghugas kamay, kasi wala raw sila doon. Yet, yun na nga, mayroong mga naka-uniform na NBI, mayroong mga dalang mga malalaking armas. At the same time, sabi din ni PBBM, hindi kagagawa ng gobyerno, mga ka-learners. So again, dito natin makikita ang pwede nating idagdag ngayon sa skema ni PBBM ang itong tinatawag natin na diffusion of responsibility. Ano itong diffusion of responsibility? It occurs when an individual avoids personal accountability by shifting the burden of a decision or blame onto others or a group or an authority figure. Ayan, diffusion of responsibility. Itong diffusion of responsibility, mga ka-learners, pinag-uusapan namin ito sa social psychology sa topic na altruism. So, yung altruism, yung pagtulong ng isang tao or ng ibang tao na walang hinihinging kapalit. So, yun na nga, bakit pinag-usapan ito kung yung sa mga pag-aaral kung bakit nga ba kung maraming tao bakit kakaunti lang yung tumutulong. So kasi nga merong diffusion of responsibility. Bakit nakahati yung responsibility? So kaya iniisip ng ibang tao na may tutulong na diyan, so kaya hindi kakaunti lang yung tutulong. 'Di ba? Compared sa maliit lang na tao, so iisipin ng tao na walang ibang tutulong kundi ako lang. So mas magte-take action yung mga tao. Dito naman, kung i-apply natin ito sa pamamahala bilang leader ng isang bansa, katulad dito kay PBBM, itong diffusion responsibility, ito na nga, pag-iiwas dito sa mga unfavorable na nangyayari. Dito natin ma-observe mga ka-learners kay PBBM bilang isang presidente na
nagpapakita ito ng diffusion of responsibility. Ayan tinawagan niya John Vic Remulla, anong nangyari? Siguraduhin, tapos, again, naghugas kamay siya, sinabihan daw niya yung NBI na umalis kayo dyan, walang aarestuhin mga ka-learners, tapos yung NBI naman sabi, wala din daw sila doon. Di ba? Yet, dito, malinaw sa mga balita, sa mga videos, na nandoon yung NBI. Ang problema nga lang, again, todo deny sila mga ka-learners. So, walang umaako. So, ito yung, unfortunately, na ako personally, ang hindi ko gusto sa isang leader, kahit anong grupo mga ka-learners, itong ganitong klaseng, anong tawag natin dyan? Behavior na kung saan, kayo ang may gawa, walang umaako. Kahit yung leader mga ka-learners, hindi siya umaako. Agree ako dito kay Isel Silius na kung saan, dapat ang bumungad, pasensya mga taong bayan or naghingi sana ng sorry. Di ba? Para at least, parang, sa simula pa lang, parang may anong tawag natin dyan? Parang, ano ba natin i-describe yan? Parang may regret na, parang ganyan yung feeling. Yet, pinapalabas pa rin dito na hindi nila kasalanan, wala silang kasalanan dyan, at hindi nila alam ang pangyayari. Delikado ito ako personally, para sa akin delikado ito bilang sa isang leader mga ka-learners. Kaya nga nung time ni Pinoy, lalo na nangyari sa 44, nagalit yung mga tao kasi walang umaako doon mga ka-learners. Lahat nagtuturuan, then eventually lumabas yung movie ng sa 44 at doon nalaman na talaga ang laki ng role ni Pinoy nung time na yun, di ba? So, again, nakakatakot itong ganitong klase kasi yung mga nasasakupan niya, yung mga leader ng mga ahensya at ng mga cabinet members, ito yung mga taong na nasasakripisyo mga ka-learners. Tingnan nyo, isang ahente ng NBI na huli, di ba? Well, probably, in-expect natin, bibigyan ng pardon or may gagawin dyan. Pero again, lumalabas dito malinaw na itong decision ng executive, lalo na ni PBBM dito, nung unang nangyari pa lang ng habulan kay Bato, bubugan sa tauhan ng Sergeant at Arms, malinaw na galing yun sa executive. At malinaw dito para sa akin mga ka-learners, dahil ginawa niya ito, ayaw niyang idaan sa local courts yung anong tawag natin dyan? Warrant of arrest ng ICC, malinaw na mas malakas yung rason ng politika dito mga ka-learners. Okay? Kasi kung gusto mo lang susundin yung batas, wala namang, sabi nga ni Peter Cayetano, wala namang mawawala kung idaan mo na sa korte, local court, at i-verify lahat, maglabas din ang local court ng warrant of arrest, tapos huhulihin si Bato, di ba? Yet, ang target talaga doon na pareho doon kay PRRD na kung saan right then and there, kukunin ka, hindi ka paabuti ng ilang oras, dadalhin ka sa dahig or sa ICC mga ka-learners. So, yan, makikita natin na talagang politika, pinapatahimik itong mga kalaban niya. Okay? Kasi alam naman natin na si Bato de la Rosa, kalyado ni VP Sara. So, nakikita natin na pinapatahimik dito. And again, in relation dun sa sinasabi nating skema, in-expect natin na sa susunod merong mga, halimbawa, ganito, ilalabas na warrant of arrest sa mga taong kinukonsidera niyang kalaban, ganito pa rin ang magiging mangyayari. Na pwede kang damputin dyan, ilagay isakay sa aeroplano at dadalhin ka agad. Hindi dadalhin doon sa korte mga ka-learners. Ganito din. And then, in-expect din natin na kapag mayroong mangyaring masama, hindi magandang mangyari sa mga operasyon nila, magpapakita din ito ngayon ng tinatawag nating diffusion of responsibility. Or, ang layman's term nito mga ka-learners ay yung tinatawag na backpassing. Backpassing. BUCK. Passing.
or passing of the buck. I think narinig nyo na yan, yung itong diffusion of responsibility na kung saan iniiwasan mo ang pag-claim ng responsibilidad sa kung anong mga nangyayari